Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay. So, bago po tayo mag-umpisa, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin sa Diyos. Panginoon, salamat po sa umagang ito, sa pagbigay sa amin ng itong panibagong araw upang matupad ang inyong dakilang kalooban sa amin. Naidaos po namin ang unang batch ng summer retreat nakaraan linggo at maraming naliligaw na kaluluwa ay nakinig ng salita ng Ebanghelyo at naligtas. Salamat din po sa inyong pagbigay sa amin ng itong napagagandang pagkakataon na sumali po kami sa inyong dakilang gawain. Sa natitirang dalawang batch, nawa patuloy po kayo kumilos sa bawat isa sa amin at patuloy niyo po gamitin po kami para sa mas maraming naliligaw na kaluluwa ay maligtas. Bigyan niyo po kami ng karunungan at kalakasan at katapatan sa aming puso upang magampanan po namin itong dakilang gawain sa pamamagitan ng tulong at gabay ng Panginoon. Sa umagang ito, sa inyo po lamang kami nagtitiwala at umasa. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen. So, buksan po natin ang ating Biblia, Roma chapter 8, verse 31 po. So, Roma chapter 8, verse 31. So, Roma chapter 8, verse 31. So, kung nandyan na po kayo, so basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ano nga ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Okay. So, patuloy po natin pinag-aralan yung Roma chapter 8. Pangatlong session po ito sa ating pag-aaral ng Roma chapter 8. Sa umaga po ay pagkagising ko po sa umaga, umikot po ako sa aming mga subdivision. Mga 20 minutes, minsan mga 15 minutes. And then habang lumalakad po ako, so nagme-memorize po ako ng mga verses na sa aking ulo. Ito po ay minsan Roma chapter 8. Medyo mahaba po yung chapter, okay? Hanggang 39 verses. Kaya kapag na-memorize po yung verse po ito sa loob, mga 10 minutes o 15 minutes, dalawang beses ay so dumating na sa bahay. Yung pagbubulay-bulay po ay napakahalaga sa ating pag-aaral ng Biblia. Okay? So madalas po sinasabi ko sa iyo, yung pagbabasa, pakikinig, pagbabasa, and then pag-meditation. Ito po yung sumahalaga po sa atin. Habang nag-meditate po natin yung Bible verses, so lumalalim po yung ating pakaunawa and pagkakilala sa mismong salita ng Diyos. So dito po sa Roma chapter 8, sinasabi po dito, meron po tayong dalawang kalaban. May dalawang kalaban. Naalala niyo po ba yung dalawang kalaban? So isa po ay inside. Okay? Inside yung kalaban, po. Okay? O enemy. And then, outside. So outside po. Okay, yung kalaban. So, ano po yung ating kalaban sa loob? So, laman. Okay?
laman. So, ito po ay hanggang chapter 7, ito po yung struggle po ni Apostle Pablo. Kaya ligtas na po, nahihirapan po tayo sa ating Christian living dahil po sa itong laman. Ito po yung laman ng pagnanasa. Kaya kahit alam po natin kung ano ang dapat gawin, alam natin. Kasi maraming beses nakinig po tayo ng sermon. At alam po natin kung alin po ay tama at dapat gawin, pero minsan, hindi po yun ginagawa. And then, alam po natin kung ano ang hindi dapat gawin, pero ginagawa pa, tuloy-tuloy pa ginagawa. So, dahil sa ating pagnanasa ng laman. So, kung wala po tayong ibang katulong, so talo po tayo. Talo po tayo. So, chapter 8, verse 1. Chapter 8, verse 3. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan, yamang ito ay pinahina ng laman. Ginawa ng Diyos sa pagsusuko sa kanyang sariling anak sa anyo ng makasalanang laman, at tungkol sa kasalanan, hinatulan niya ang kasalanan sa laman. Verse 4, basahin po natin, 3, 2, 1. Upang ang makatuwirang itinakda ng kautusan ay matupas sa atin na hindi lumalakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. So, ang solusyon po sa Biblia, paano matagtagumpay, paano makapagtagumpay po tayo sa laman? So, kailangan yung pagkalakad ayon po sa Holy Spirit. May gabay po tayo, may tulong at gabay ng Holy Spirit. Kaya kapag sumunod po tayo sa gabay at tulong ng Holy Spirit, so pwede po tayo magtatagumpay. Okay? Pwede tayo manalo laban sa laman. Pero kung hindi po tayo ginagabayan ng Holy Spirit, kung hindi po tayo sumusunod sa kanyang gabay at tulong, so talo po tayo sa ating pamumuhayang Kristiyano. So dahil verse 5, hanggang 7, ito po yung patungkol sa laman, sapagkat ang mga ayon sa laman nagtutuon ng kanilang isipan sa mga bagay ng laman, subalit ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, subalit ang kaisipan ng Espiritu at buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos, sapagkat hindi ito napapasakop sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. Ang mga nasa laman, hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. So, napakalaking enemy po ito. Yung laman po ng ating sariling naman. So, napaka-strong po yung pagnanasa ng laman. Kaya dito po, natitisod po maraming Kristiyano. Maraming Kristiyano po, minsan tayo rin po, natitisod po dito. Dahil napaka-strong po ito, yung pagnanasa ng laman, kaya lagi nandyan sa loob natin, nakatuon sa makalupang bagay, makamundong bagay lang, and then kalaban, pakapuot laban sa Diyos. Enemy siya ng Diyos. Kaya kung lumalakad po tayo ayon sa laman, hindi maaari makapagbigay lugod sa Diyos. Kaya ano po yung solution po dito? Yung tulong ng Holy Spirit. So, tandaan po ninyo, ito, yung gravity, lagi, nandito gravity, pero kung may hawak sa kanya, hindi po siya nahuhulog, yung hawak. Sino po yung humahawak sa atin? Yung banal na Espiritu po, yung kamay ng Diyos ay humahawak sa akin.
Kaya hindi po ako basta-basta mahuhulok o matitisot. So, yung pinaka-solution po dito ay yung Holy Spirit. Kaya last week po, so, pinag-aralan po natin last week, ano po yung kailangan? Ano po yung kailangan natin para lumakat po tayo ayon sa Holy Spirit? Kaya last week po, so dalawang bagay po, pinag-isipan po natin. Una, words of God. Okay, words. And pangalawa po ay prayer. So, words of God, ito po yung parang daan. Okay? Kung saan may words of God, doon po may gabay at tulong ng Holy Spirit. So, yung kinanta ng choir kanina, ano po yung title? Ancient Words. Ito po yung kakantahin po nila sa Summer Retreat, second batch. Maganda? Maganda po yung choir ngayon? So, parang hindi ka nag-agree kayo? Maganda, di ba? Melody maganda, pero yung lyrics po ay maganda rin. So, ancient words. Ancient words, give me strength, and yung help us cope. Give me strength. Yung words of God, nagbibigay ng kalakasan, and tumutulong, so, para hindi maligaw sa libutan. Yung ancient words. Okay? Kaya let us impart the words of God. Share the words of God. Yung words of God, ancient words, dahil ito po yung matagal na words of God. 3,500 years ago, yung sulat po ni Moises. 3,500 years ago, sulat po ni Moises ay binabasa po natin. Ancient words. Yung sulat po ni Apostol Pablo, 1,900 years ago, sa kulungan. Nung nasa kulungan po siya, sinulat po ni Apostol Pablo, yung Ephesians, Philippians, Colossians, and Philemon. Ay ngayon po, binabasa po natin, ancient words. Okay? Tapos, parang yung message po sa Bible po ay para sa akin. Parang ang Diyos ay nagsasalita sa akin sa pamamagitan ng words of God. Ito po ay way paano sa pamamagitan ng words of God, Holy Spirit po ay tumutulong sa akin. Kung walang Bible, so mahirap. Yung prayer, ito rin po, ito po yung communication po natin sa Diyos. So tumutulong siya, hindi tayo marunong manalangin na nararapat. Hindi tayo marunong manalangin. Pero Holy Spirit po ay tumutulong po sa ating kahinaan sa pamamagitan ng prayer. So, verse chapter 8, verse 27, verse 27, basahin po natin, 3, 2, 1. Unit ang Diyos na sumisiyasat ng mga puso at nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagkat Siya ang namamamagitan dahil sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Siya, Holy Spirit, namamagitan. Ano po yung namamagitan? Namamagitan po ay intercession. Intercession. Dahil mahina tayo, hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Yung Holy Spirit, alam niya kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya, dumadaing po siya sa Diyos para sa atin. Dumadaing siya. Umiiyak po siya para sa akin, para sa atin. Dumadaing po siya sa harapan ng Diyos. Intercession. Di ba yung mga magulang po, yung nanay, tatay dito, so, may idea po kayo, intercession. Kapag naligaw po yung mga anak natin, ano po yung puso ng magulang? Okay? Nagja-judge agad? Judge? Bahala ka dyan? Ganun po ba yung puso ng magulang?
Hindi po. Yung magulang ay kahit anong ginawang kasalanan ng mga anak, nandyan pa rin po yung pag-ibig. Kaya sana bumalik siya, sana maging maayos yung kanyang pamumuhay. Kaya yung magulang po ay nanalangin, nagdadasal para sa kanila lagi. Yung nanay at tatay, nagpo-pray po kayo para sa anak. Para sa anak na makulit, para sa anak na pasaway. Ito po yung intercession. Intercession. Ganun po yung ginagawa ng Holy Spirit para sa atin. Mahina tayo, pero lagi po tayo ay isinasama sa panalangin po ng Holy Spirit. So ngayon po ay kailangan din pong isa para lumago, para lumakat po tayo ayon sa Holy Spirit. Ephesians chapter 2, verse 22. Tingnan po natin. Ephesians chapter 2, verse 22. So, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Na sa Kanya kayo din ay makasamang itinatayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Okay. Magmula verse 20, babasahin ko po. Na itinayo sa saligan, inilagay ng mga apostol, ang mga propeta, na si Kristo Jesus ang batong panulok. Sa Kanya ang buong kusali ay nakalapat na mabuti at lumalaki tungo sa pagiging isang banal na templo ng Diyos. So, na sa Kanya kayo din ay makasamang itinatayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Ito po ay church, yung tahanan ng Diyos. Yung templo sa Panginoon. Ito po yung church, iglesia. Kayo din, sa Kanya, kay Jesus, in Jesus, napakahalaga po ito, in Jesus, okay? Sa loob ng Panginoon Jesucristo, may kaligtasan. Okay? Sa loob ng Panginoon Jesucristo, in Jesus, may gabay ng Holy Spirit. In Jesus, may salvation. And in Jesus, may gabay at tulong ng Holy Spirit. And in Jesus dito, sa Kanya, kayo din, yung mga ligtas na brothers sisters, ay makasamang itinatayo. Ongoing ito, ongoing. Itinatayo. Construction pa. Ongoing construction pa. Itinatayo, upang maging tahanan ng Diyos. So, tahanan ng Diyos, ito po yung church, iglesia, ito po yung binubuo ng mga taong ligtas. Church, iglesia. Sa Holy Spirit. So, yung pangatlo po ay church o fellowship. So, dapat manatili po tayo sa iglesia, and then, sa loob ng iglesia, so may unity of the Holy Spirit. May unity. Okay? Yung Holy Spirit po ay parang tali, para hindi hiwalay po tayo. So, Ephesians chapter 4, verse 3, Ephesians chapter 4, verse 3, so, verse 2 and 3, basahin po natin, 3, 2, 1, na may lubos na kapakumbabaan at kaamuan, may pagtsatsaga na magparaya sa isa't isa sa pag-ibig, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa bukulot ng kapayapaan. Bukulot ng kapayapaan, ano po ito? Yung tali, parang banding. Okay? Bukulot ng kapayapaan. So, holy yung pagkakaisa ng Espiritu. Yung unity of the Holy Spirit.
So kapag kumikilos po yung Holy Spirit, doon po, so may unity. Pero kung walang pakilos ng Holy Spirit, nawala po yung unity. So kailan po natin naramdaman po yung unity sa church? Kailangan po natin naramdaman po yung Holy Spirit kapag naging isa po tayo para sa gawain ng Diyos, parang isang katawan tayo. Parang isang katawan. Itong summer retreat po ay napakagandang chance. Yung summer retreat po ay napakagandang pagkakataon para ma-experience po natin yung unity of the Holy Spirit. So, first batch po, yung total umattend po dito sa summer retreat, sa retreat center ay 3,302. Okay. 3,302 ay umattend po dito sa Manila Central Church. Dito sa retreat center. Kaya punong-puno, okay? Punong-puno. Masikip. Mainit. Okay. So yung tamang capacity po dito sa retreat center po ay 2,500. Pero lakpas po, mga 3,300 na. Kaya ganaming tao po ay nag-stay dito for 3 days. Okay? Para sa mag-stay po dito for 3 days, ano po yung kailangan? Para mag-stay po sa retreat center 3 days, ano po yung kailangan? Tulugan. And ano pa? Pagkain. Ano pa? Maligo. Dapat maligo. Kung hindi maligo, mapupuno ng amoy. Kailangan maligo and kailangan, isang pinakamahalaga, magdumi. Kailangan mag-CR. So, hindi po ito madali, yung preparation, yung tulugan, and then pagkain, luto, and then mga cleaning, CR, and then yung mga supply ng tubig. Pakulang po yung kuryente or stuff, di ba? Yung mga electricity, power, and mga tubig supply, electric supply, and then maraming basura, di ba? Maraming basura. Kailangan din garbage, collection, and maglilinis. Kailangan maraming manpower, volunteer manpower. Kaya yung Tanawan Church po ay nag-sacrifice po kayo sa first batch sa canteen and store. Kahit mainit po dyan, so narinig ko po yung sira yung electric fan. Hindi ko alam. Kailangan po ayusin po natin. So nagtiis. Yung summer retreat po ay tiis. Okay? Pagtiis siya, sacrifice and pagtitiis. Pagtitiis sa init, pagtitiis sa pagod, pagtitiis sa puyat. Okay? So bakit po ganun yung ginagawa natin? So malaking sacrifice. Bakit ginagawa po natin? So para sa isang reason, isang purpose. Para maligtas po yung mga naliligaw na kaluluwa. So para sa kaligtasan po ng mga mahal po natin sa buhay. So kung wala po tayong ganung purpose, ay parang baliw po tayo. Bakit sobrang daming tao ay dito nag-stay for 3 days? Okay. And nagpe-pay pa, nagbabayad pa sila. Okay? 500. And dito, nahirapan sa init, pagod. Bakit ganun po yung ginagawa po natin? Isa lang po yung purpose. Para maligtas po, mas maraming kaluluwa. Yun po yung kalooban ng Diyos. Kaya para sa itong kalooban ng Diyos, parang 3,300 person ay parang isang katawan. Isang katawan. Kaya may bahagi ng mga luto, may kapatiran, yung may part ng mga paglilinis, mga brothers ay nagmamasyal sa parking. Kung walang marsyal, magulo. Para maayos po yung ikot ng sasakyan. So para kailangan din yung mga tagapagbantay ng mga latching.
So may kanyang-kanyang part. Okay? May kanyang-kanyang part. So, mga children's teachers, so naku, yung hirap, di ba? Yung children, yung mga teachers dito, so nagtumulong din po sila. Yung makulit yung mga bata. Parang isang katawan. Doon po, naramdaman po natin, nakikita po, na-experience po natin, ito pala yung unity of the church. Unity of the Holy Spirit. Doon po, malakas kumikilos yung Holy Spirit. Kaya first batch po, dito, yung newcomers ay 1,676 newcomers. Halos kalahati po ay newcomers. And then, yung nagpabautismo ay 461 nagpabautismo. And Tanawan Church naman po, 104 ay registered and 15 newcomers and 6 ay nagpabautismo. So, pero yung ating main batch po ay second batch. Yung target po natin ay itong summer retreat, 150 ay newcomers, ito po yung target. 150 newcomers, ito po yung target po natin. Kaya ito pong second, kasi po yung members po ay mga multiple minsan, di ba? First batch, second and third batch, dahil sa mga ministry. Pero yung pinaka-target po natin sa newcomers ay 150. Kaya bawat cell group po ay hanggang itong second batch ay magsikap po tayo, ma-reach po yung ating target hanggang matapos yung third batch. So, then pakisama rin po sa prayer po yung mga high school, yung Buod National High School, Balele High School. Nung nagkaroon po sila ng recollection po dito, grade 10 and 12, na-imbitahan po namin sila sa summer retreat. So, narinig po nila yung gospel pero 3 session lang. Kaya parang kulang po yung session. Kaya naimbitahan po namin sila sa this coming summer retreat. Kaya pakisama rin po sa prayer. So, para yung mga maraming high school po ay makasama sa summer retreat. Kaya 1 chapter 15. 1 chapter 15. So 1 chapter 15. Verse 3 and 4, basahin po natin, 3, 2, 1. Kayo'y malininis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo, kaya't manatili ka sa akin, ako'y sa inyo, gaya na sanga na hindi magbubunga buhas sa kanyang sarili, maliban nakakabit sa puno. Ganun din naman kayo, maliban kayo ay manatili sa akin. Abide in me. Abide in me. Sabi po ni Jesus, abide in me. Nasaan po si Jesus? Yung church po yan. Dahil yung body of Christ is the church. And Christ is the head, ulo ng iglesia, si Kristo. Kaya, abide in me, anong ibig sabihin? Abide in the church. Kahit paano abide in the church? Kahit mahina pa tayo, kahit marami pa po kulang sa ating Christian living, pero habang nag-aabide po tayo sa church, unti-unti, lumalago po tayo sa ating pananampalataya, sa ating pag-ibig, sa pag-ibig ng Panginoon, sa pagkakilala sa Panginoon. So, growing, nangyari po sa pamagitan ng abiding in the church. So, itong tatlo po ay mahalaga. Kaya, kung hindi po tayo maayos itong tatlo sa ating Christian living, yung gabay ng Holy Spirit ay wala. Okay. Naintindihan po ba?
Kung hindi maayos po tayo sa words of God, kung hindi po tayo nagpabasa ng words of God, so paano po tayo mapatunayan, paano po tayo magabayan ng Holy Spirit? Imposible po yun. Kung walang ray, yung trend, di ba, trend? May trend. Saan po dumadaan po yung trend? Sa rails, di ba? Sa rails. Kung walang rail, paano po? Paano? Kung walang words, ito po yung rails. Doon po tumatak po yung Holy Spirit. Kung walang words of God, walang daanan ng Holy Spirit. Kaya yung words of God, ito po yung pinakadaanan para kumikilos po yung Holy Spirit po sa atin. Kaya, and then, ito rin po, mahalaga, and fellowship, ito rin po. Kaya, kung baksak pa, kung madalas po kayo baksak dahil sa itong laman, kailangan po check-in ito, 3. Kung hindi maayos po ito, siyempre, hindi ka ginagabayan ng Holy Spirit, mahina yung Holy Spirit. Kung mahina pa yung Holy Spirit, ito yung laging nanalo siya lagi. Lagi siya nananalo. Kaya nasa chapter 7 pa, sa Roma chapter 7. Sabi po ni Apostol Pablo sa Roma chapter 7, ano po yung sabi po dito? Chapter 7, verse 24. So Roma chapter 7, verse 24. Basahin po natin, 3, 2, 1. Kahabag-habag na tao ako. Sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito ng kamatayan? Ito po yung sabi po ni Apostol Pablo. Isang dakilang apostol, sinabi rin po niya ganito, kawawang tao ako, kawawa. Bakit? Okay. Nasa katawan pa ako, nasa laman pa ako. Kaya yung utos ng yung pagnanasa ng laman ay lagi humihila sa akin. Kahabag-habag na tao ako. Sino ang magliligtas sa akin mula sa itong katawan? Itong katawan ay laman. Yung katawan, so, ito po yung mga sigaw. Ito po yung struggle po. So, Roma chapter 7, okay? Chapter 7. Para pumunta po tayo sa Roma chapter 8, dapat pumunta po tayo sa Roma chapter 8. Hanggang kailan chapter 7 ka? Hanggang kailan chapter 7 tayo? Kawawa ako. Mahirap Christian living. Madalas baksak ako sa Christian living. Malakas pa yung laman ng pangnanasa ng laman. Lagi ako natalo. Baksak ako lagi. Hanggang kailan dito ka sa chapter 7? Dapat, tuloy po tayo sa chapter 8. Chapter 8. Sa chapter 8, ano pang meron? Gabay ng Holy Spirit. Okay. Sino mang lumalakad ayon sa Holy Spirit, okay, ay ginagabayan ng Holy Spirit ay anak ng Diyos. Lahat po ng mga anak ng Diyos ay ginagabayan ng Holy Spirit. And then, ano po yung pinakadulo? Nasa Roma chapter 8. Tingnan po natin. So, chapter 8. So, verse 31. Okay? Ano nga ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Sino siya na hindi ipinakain ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat? Bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Sino ang magsasaktal ng anumang laban sa mga pinili ng Diyos? Ang Diyos ang siyang umaaring ganap.
Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay. Oo, siya muling binuhay mula sa mga patay. Siya rin nasa kanan ng Diyos na siya rin na mamamagitan para sa iyo. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahirapan ba? O kapikatian ba? O pag-uusik, tagutom, kahubaran, panganib, o tabak? Parang iba na po yung boses ni Apostle Pablo dito. Kung ang Diyos ay kakamping ko, sino ang lalaban sa akin? Okay. Parang ibang tao siya dito. Doon sa chapter 7, kahabang-habang na ako, kawawa naman ako. Sino ang magliligtas sa akin sa itong katawan ng kamatayan? Pero dito, parang tagumpay na siya. Nanalo siya laban sa laman. Sino ang hahatol sa akin? Sino ang maghusga sa akin? Sino ang lalaban sa akin? Ang Diyos ang kakampi ko. Ang Diyos ang umaaring ganap sa akin. Si Kristo ay namatay para sa akin at muling binuhay siya and namamagitan siya para sa akin sa langit, sa kanan ng Diyos. Parang matapang siya dito. Okay. Kailangan po natin dumaan sa chapter 8. Okay. Nasaan po? Nasa chapter 7 pa kayo? O sa chapter 8 na tayo? O, minsan atras, abante, ganun. Isang paa, chapter 7 pa. Isang paa, chapter 8 na. O dalawang paa, chapter 7 pa? O nasa transition pa? Ito po yung habang lumalago po tayo sa ating Christian living, sana po lahat po ng mga kapatiran ay nasa chapter 8 na. So minsan, natitisod pa tayo, mahina pa. Pero kailangan lumakat po tayo ayon sa gabay ng Holy Spirit. So, ito po ay yung unang lesson sa chapter 8. And then, kung habang lumalago po, ginagabayan po tayo ng Holy Spirit, pag puno na po tayo ng Holy Spirit, kapag post po tayo ng Holy Spirit, ano po yung pinakatrabaho ng Holy Spirit? Yung pinaka-mission ng Holy Spirit ay evangelism. Kaya dalawang bagay po ginagawa niya ngayon. Ginagawa ng Holy Spirit po sa atin. Yung una, tinutulungan po tayo ng Holy Spirit para lumaban po tayo sa itong laman. Okay? Yung tumutulong siya sa atin. Ito po yung unang trabaho ng Holy Spirit. Tumutulong siya, gumagabay siya sa atin. Pangalawa po, tumutulong din po siya sa atin upang may pahayak po natin yung Ebanghelyo. Evangelism. So sa gawa, sa Acts, nakikita po natin kung anong ginagawa ng Holy Spirit. So gawa chapter 1 verse 8. Gawa chapter 1 verse 8. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Unit, tatanggap kayo ng pagkapangyarihan pababa sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo ay magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. So, tatanggap kayo ng kapangyarihan pababa sa inyo ng Espiritu Santo. Okay. Noong ligtas po tayo, bumaba po sa atin yung Holy Spirit. And naninirahan po siya sa atin, yung Holy Spirit. So ito po yung utos ng Diyos, kayo ay magiging saksi ko, saksi ni Kristo. Saksi ni Jehovah? Hindi po. Okay. Hindi po saksi ni Jehovah. Yung saksi po ni Jehovah ay Israel.
Israel po ay saksi ni Jehovah. Yung Christian po, saksi tayo ni Hesus Kristo. Saksi. So, magiging saksi ko, anong ibig sabihin? Evangelize. Magiging saksi ko. Ibig sabihin, sabihin mo sa kanila kung sino ako, kung sino si Kristo, Jesus, and then kung ano ang ginawa ko para sa iyo. Sabihin mo sa kanila. Yun po yung pagiging saksi. Kailangan po natin i-share sa mga mahal po natin sa buhay kung sino si Hesus Kristo. And kung ano ang ginawa niya para sa kanila. Yun po yung pagiging saksi. So, ginagawa po ba natin? Ito po yung pinaka-mission po natin. So, sa Jerusalem muna, and buong Judea, and Samaria, Northern Israel, hanggang sa, hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa, hanggang dito sa Philippines, dumating na po yung gospel. Dumating po yung gospel. Kaduluduluhang bahagi ng lupa. Ito po yung Bible po ay about Jesus. Okay? Ito po yung about Jesus. Kung sino siya, kung anong ginawa niya para sa atin. Na-translate po ito sa halos lahat ng language. So, ito po yung nangyari po sa history, kaduluduluhang bahagi ng lupa. So, chapter 2, Gawa, chapter 2, verse 4. So, basahin po natin, 3, 2, 1. Silang lahat ay napuspuso ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinakaloob sa kanila ng Espiritu. So, silang lahat ay napuspuso ng Holy Spirit, ay nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinakaloob sa kanila ng Espiritu. Pag puno na po ng Holy Spirit, so may lumalabas sa bibig. Okay? Pagligtas na po isang tao, may message na gustong-gustong i-share sa mga tao, sa mga mahal sa buhay. Kapag tahimik lang, walang sasabihin ako sa kanila. So, kung gano'n, may question pa ako sa kanila, may question pa ako, may Holy Spirit po ba siya? Okay. Pag bumaba sa kanyang Holy Spirit, pag nasa loob niya, may Holy Spirit, so paano? Tahimik pa siya. Parang may apoy sa puso, may apoy. Nakikita po natin yung mga mahal mo sa buhay ay papuntang impyerno, mapapahamak sa impyerno, sa lawa ng apoy. So, pwede po ba tahimik lang tayo? Imposible po yan, imposible. Alam ninyo, kung saan sila pupunta, mapapahamak sila sa impyerno, paano tahimik pa tayo? Kailangan bubuksan yung bibig and i-share sa kanila. Bigyan sila ng warning, kahit galit. Siyempre po, magagalit po sila sa inyo. Okay? Yung mensahe po ni Jesus ay hindi po ini-welcome po ng salibutan. Si Jesus mismo ay ipinako ng mga tao ng salibutan. Lahat po ng mga Apostol Pablo, alam po natin kung anong buhay niya. So binabato siya, hinagupit siya. Sa wakas po ay napukutan po yung ulo ni Apostol Pablo. Yung persecution, pag-uusik ay normal po yan, normal. Kaya yung mga apostol po ay nag-umpisa po sila ng evangelism. So chapter 2, verse 32.
ang Jesus na ito muling binuhay ng Diyos at tungkol dito, maging saksi kaming lahat. Sabi dito, maging saksi kaming lahat. Okay? Patungkol kay Jesus. Muling binuhay ng Diyos. Si Jesus, yung kanyang kamatayan, yung kanyang muling pagkabuhay. Patungkol dito, saksi kami. Nakita namin. Ano yung ibig sabihin? Nakita namin kung paano siya namatay, kung paano siya binuhay sa mga patay, kung paano siya umakyat sa langit. Nakita namin lahat. Saksi kami. Maniwala ka. Ganun din po tayo. Kahit wala po tayo sa lugar na ito, pero sa pamamagitan ng Bible, so nalaman din po natin. Naging saksi tayo. Pero yung mga apostol po, inuusik po sila, hinagupit po sila. Kaya si Pedro, sabi po dito, chapter 4 verse 1, chapter 4 verse 1. Habang si Pedro, si Juan nagsasalita pa sa habang tataong bayan, lumapit sa kanya ang mga pare, ang mga pinuna sa templo, ang mga Saduseo, lupang nayayamot, sapagkat nagtuturo sila sa mga tao, nagpapahayag kay Jesucristo, nagpapahayag na kay Jesucristo ay may buling pagkabuhay sa mga patay. Okay. Sa verse 3, sila ay dinakip na ibinilanggo hanggang sa kinabukasan sapagkat noon ay gabi na. So, nung nangaral po sila, ano po yung response ng mga Israelita? Nayayamot, nagagalit, ayaw nila. Ganun din po yung mga response ganun din po yung mga tao sa paligid po natin. Kapag share po natin sa kanila yung mga salita ng Diyos, ayaw nila makinig. Normal po yan, normal. And then, anong sabi po ni Apostol Pedro? Verse 19 po. Verse 18-19. Kaya sila ipinatawag nila at inutusan na sa anumang paraan huwag na silang magsalita ni magturo sa pangalan ni Jesus. Unit, sumago sa kanila si Pedro, si Juan. So, basahin po natin, 3:1. Kung matuwi sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo sa halip na sa Diyos. Kayo ang humator. Sapagkat hindi maaari, hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig. So, hindi maaaring hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig. Okay? So, napaka-challenging ito. Hindi maaaring hindi namin sabihin. Hindi maaaring hindi namin sabihin. Anong ibig sabihin? Okay. Hindi maaari hindi namin sabihin. Naintindihan po ba natin yung meaning po ito? Hindi maaari hindi namin sabihin. Imposible. Imposible hindi sabihin dahil ligtas na ako and ikaw hindi pa ligtas. May sasabihin ako sa iyo. May sasabihin ako sa iyo. Hindi maaari hindi sabihin. Dahil ikaw ay mapapahamak sa impyerno. Hindi maaari hindi namin sabihin sa iyo. Yung mga kapatiran po dito, meron po ba kayong ganitong message? Meron po ba ganitong sasabihin? O tahimik lang? O busy-busy lang sa hanapbuhay? Busy-busy sa trabaho? So meron po tayong ganitong mensahe na hindi maaaring hindi sabihin. Hindi maaaring hindi sabihin. Ito po yung mission po natin. Yung aming nakita, yung ating nakita, yung ating narinig. Gospel. Kaya sa buong Book of Gawa,
Ito po yung message po doon. Yung mga apostol, sa una si Pedro, si Juan, and then si Apostle Pablo, sila po ay naging saksi sa Jerusalem, nangaral sa Jerusalem, Judea, Samaria, and then sa kadulo-duluhang bahagi. Kaya sinabi din po, Apostol Pablo, so Roma chapter 15, verse 18 po. So Roma chapter 15, verse 18 and 19, babasahin ko po. Sapagkat hindi ako mangang ahas magsalita ng anumang bagay maliban sa mga ginawa ni Kristo sa pamamagitan ko upang sumunod ang mga hintil sa salita at sa gawa sa kapangyarihan ng mga tanda at ng mga kababalakan sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, kaya't buhat sa Jerusalem at sa palibot-libot hanggang sa Ilirico at aking ipinapangaral na lubos ang ebanghelyo ni Kristo. Kaya kapag puno na po tayo ng Holy Spirit, kapag ginagabayan po tayo ng Holy Spirit, ano ang gagawin po natin? Evangelism. Okay. Kapag may gabay ng Holy Spirit po tayo, saan po tayo dadalhin niya? Evangelism. Okay. Yung una, laban sa laman. Okay? Dapat laban sa laman, pakikipaglaban sa laman, and then, evangelism. So, sa buong Bible po, ganun po yung pakilos ng Holy Spirit. Yung Holy Spirit po ay nagbibigay sa atin ng assurance of salvation. So, Roma chapter 8, balik po tayo sa Roma chapter 8. So, Roma chapter 8 verse 15, Roma chapter 8 verse 15, babasahin ko po. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot, kundi tumanggap kayo ng espiritu ng pakukupkop na dahil dito tumatawag tayo Aba, Ama. Ang espiritu mismo nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Sino po yung testify? Holy Spirit, nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na ikaw ay anak ng Diyos. Okay? Ligtas ka na. Okay. Kung wala pong ganitong mga pagtotoo ng Holy Spirit, ay wala pong assurance of holy salvation. Yung assurance of salvation, katiyakan ng kaligtasan, ay hindi po galing sa ating sarili o hindi po galing sa ating mga katalinuhan. Habang nakikinig po tayo ng salita ng Diyos, nagsisisi po tayo, yung repentance muna, and then kapag naging puso ng tax collector, puso ni tax collector, and then kapag nakikinig po ng ebanghelyo, so doon po, yung Holy Spirit po ay nagpapaliwanag sa akin, nagpapatuto sa akin para maniwala po tayo. Kaya kapag naniwala na po ko, nung naniwala po kayo sa ebanghelyo, naunawaan po yung kaligtasan. Kapag nung naunawaan po natin yung kaligtasan, ano po yung nangyari? Yung Holy Spirit po ay kumilos and tumulong sa akin at bumaba po sa atin. And hindi siya alis kahit anong mangyayari. Tumutulong po siya lagi. Tumutulong siya sa ating kahinaan upang lumago po tayo sa ating pananampalataya. So, verse 17 po, 17.
So, basahin po natin. 3, 2, 1. Kung ang mga anak, mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos, mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay nga nagtitiis tayo kasama niya, upang tayo'y luwalhatiin naman kasama niya. Verse 18 po, itinuturi ko na ang pagtitiis sa panahon kasalukuyan ay hindi karapat-dapat may hambing sa kaluwalhatian, mahayag sa atin. Okay. Yung Holy Spirit po ay nagpapatotoo sa atin na tayo ay anak ng Diyos. Okay? Anak muna. Okay? By grace, okay? Through faith, naging anak tayo ng Diyos. Kung anak po, anong sabi dito? Tagapagmana. Okay? Iba po ito. Yung anak ay tagapagmana. Okay? Yung anak po ay, kung anak tayo, ito po ay dito tayo tuloy-tuloy. Yung tagapagmana ay word and glory. A word and glory. Ito po yung tagapagmana. So, by grace, na-save tayo. Kaya lahat po ng mga anak ng Diyos ay dapat tuloy-tuloy patungo dito. Para sa gantimpala, para sa glory. Pero ano po yung condition? Para tumanggap po tayo ng glory, para makaroon po tayo ng award, ano po yung dapat kasabay dito? Suffering. Suffering. Okay. Kung walang suffering, walang glory. Okay. Suffering. Pagtitiis. Pagtitiis. Dito, sino po yung nag-suffer? Si Jesus nag-suffer. Si Jesus nagdusa para sa ating kaligtasan. Si Jesus nag-sacrifice para sa kaligtasan po natin. Kaya naging anak tayo. Dito po, para sa gantimpala po tayo, sino po ang dapat mag-sacrifice? Si Jesus pa rin? O tayo? Tayo na mag-sacrifice. Hanggang kailan si Jesus lang sacrifice? Kawawa naman si Jesus. Yung sacrifice po niya para sa atin, para maging anak. Pero itong gantimpala po ay ibibigay ng Diyos sa mga nag-sacrifice para sa Diyos. Kaya Roma chapter 8 po ay patungo sa awarding, patungo sa glory. So verse 32, verse 31, ano nga ating sasabihin sa mga bagay na ito kung anong Diyos ay kakampi natin? Sino ang laban sa atin? Okay? Malaking aliw, malaking comfort po ito sa atin. Sino ang lalaban sa atin? Ang Diyos ay kakampi ko. Anong ibig sabihin kakampi? Gusto kong mas malinaw po ito. Kakampi. Ano po yung ibig sabihin kakampi? Yung kasama, kakampi, the same meaning, kasama o kakampi? O may difference? Kakampi, kasama, the same meaning o konting difference? So mamaya, ipaliwanag mo sa akin. Yung sa English Bible po ay, if God is for us. If God is for us. Yan po yung English Bible. Pero sa Tagalog, kakampi natin. Kaya parang mas malalim meaning dito, kakampi. Lagi, my side. Okay? Kahit anong mangyari, kakampi siya. If God is for us. If God is against us, malaking problema yun. If God is against us,
malaking problema. Pero dito, if God is for us, ito po yung pag-ibig. Para mas madaling maintindihan, yung pagkauna ko dito, nandyan pa rin pag-ibig ng Diyos. Kahit anong nangyari po, kahit anong ginagawa po natin, kahit anong nangyari po sa atin, mahina, minsan baksak, pero yung pag-ibig ng Diyos ay lagi para sa atin. Nandyan pa rin si God, mahal pa rin po tayo ng Diyos. Kakampi natin. Sinong lalaban sa atin? Yung laban po dito, verse 31, ay hindi na laman. Yung laman po ay tapos na. Doon sa sa pamagitan ng gabay at tulong ng Diyos, yung tagumpay laban sa laman. Pero yung laban po dito ay outside enemy, outside. Pag-uusik po ito o pagturusa po ito outside. Verse 32, siya na hindi ipinakaid ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Sana ito po ay i-memorize po natin, verse 32. Okay? Sana po isaulo po natin ito. Siya ang Diyos na hindi ipinakaid ang kanyang sariling anak. Sariling anak, pinakamahalaga, hindi niya ipinakaid, ibinigay. Yung pinakamahalaga sa Diyos, yung pinakamahalaga, di ba? Yung mga tatay, nanay dito, ano ang pinakamahalaga sa iyo? Sasakyan o anak? Bahay o anak? Yung trabaho o anak? Anak. Anak ay pinakamahalaga, di ba? Sa mga anak, 5 anak, sino ang pinakamahalaga sa iyo? Bunso? O panganay? Lahat. Lahat ay mahalaga. Pero dito, tanging anak si Jesus, di ba? Tanging anak, only one. Tanging anak, pinakamahalaga po siya. Pero hindi niya ipinakaid, ibinigay para sa atin. Yung pinakamahalaga sa Diyos, yung tanging anak si Jesus, ibinigay sa atin. Dito po napatunayan. Dito po nakikita po natin kung gaano kamahal tayo ng Diyos. Hindi niya ipinakaid yung kanyang sariling anak. Ano ang hindi ibibigay sa atin? Okay. Ano ang ayaw niya ibibigay sa atin? Willing naman siya ibigay lahat. Okay. So ito po ay about outside enemy. Okay? Yung ibibigay. Ano ang ibibigay? Hindi po yung mga kayamanan o mga prosperity po sa buhay po natin. Yung ibibigay po dito ay lahat po ng ating kailangan para sa ating Christian, para sa ating pamumuhayang Kristiyano, para ibahagi po yung Ebanghelyo. Okay. So verse 35, sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahirapan ba? O ang kapikatian? O ang pag-uusik? O ang tagutom? O ang kahubaran? O ang panganib? O ang tabak? Ito po yung outside enemy, kalaban. Kahirapan, kapikatian, o pag-uusik, persecution, yung tagutom. Nahirapan po yung mga apostol sa tagutom sa kanilang ministry. Minsan hubad, walang damit, hubad, panganib. So nakikita po, tingnan po natin yung kung anong experience po ni Apostol Pablo sa kanyang ministry. 2 Corinthians chapter 11. 2 Corinthians chapter 11, verse 23.
So from verse 23, babasahin ko po ilang mga talata. Sila ba mga ministro ni Kristo? Ako ay nagsasalita na parang isang baliw. Lalo pa ako, na mas maraming pagpapagal, mas maraming pagkabilanggo, ng di mabilang ng bukbok o malimit na mabigas sa kamatayan. Sa mga Hudyo, 5 ulit akong tumanggap ng 40 hagupit, kulang ng isa. 3 ulit ako'y hinampas ng mga pamalo. Minsan ako ay pinakbabato. 3 ulit akong nawasakan ng barko. Isang araw, isang gabi, ako'y nasa laot. Nasa madalas na paglalakbay, nasa panganib ng mga ilog, panganib sa mga magnanakaw, panganib sa aking mga kababayan, panganib sa mga hintil, panganib sa lunsod, panganib sa mga ilang, panganib sa dagat, panganib kasama ng mga hubat na kapatid. At pagpapagal at hirap sa magpupuyat, sa gutom at uhaw, madalas na walang pagkain, giniginaw at hubat. So, ganito po yung Christian living dati. Kaya kapag binabasa ko po yung itong mga teksto, so madalas po nahiya po ako. Nahiya po ako sa itong mga verses. Excuse po. So sa lumang tipan, di ba, Isaiah chapter 53, nakita po natin anong sacrifice po ni Jesus. Siya ay nasugatan para sa ating kasamaan, binugpok siya para sa ating kasamaan, ipinataw sa kanyang parusa para sa ating kapayapaan, at sa pamamagitan ng kanyang mga latay, gumaling tayo. Yung buhay po ni Apostle Pablo, parang ganun po yung mga New Testament version. Yung sacrifice po niya ay dahil sa kasalanan niya, si Pablo may kasalanan po siya, kaya ganito po yung nangyari sa kanya, gutom, hubat, daming panganib nangyari sa kanya. Wala po siyang kasalanan. Pero yung kanyang sacrifice, para kanino? Para sa atin. Kung hindi po siya nag-sacrifice ganito po, walang Bible sa atin. Hindi po tayo ligtas kung hindi po siya nag-sacrifice ganito. So una, si Kristo muna nag-sacrifice para sa kaligtasan. And then, yung mga apostles, ay ganito po yung nangyari sa kanila para sa kaligtasan po natin. Hindi lamang po sila yung mga unang Kristiyano hanggang dumating po sa atin yung Ebanghelyo. So hindi po natin alam kung gaano kalaki po yung sacrifice ng mga nangaral po sa atin. Yung kaligtasan, kung ligtas na po kayo, na-save na po kayo, hindi po yan basta-basta nangyari. Sa pamagitan ng mga luha nila, sa pamagitan ng dugo at hirap, sacrifice po nila, ay dumating po sa atin yung Ebanghelyo. Ligtas na. Salamat. And then, anong gagawin po natin kung salamat po tayo? Kung ligtas na po tayo, anong gagawin po natin? So this is my turn. Dapat mag-sacrifice tayo para maligtas po yung mga mahal po natin sa buhay. Hindi pwede hanggang dito lang po yung sacrifice. Ako din po dapat sumama sa ganitong sacrifice. So balik po tayo sa Roma chapter 8. So Roma chapter 8, verse 39. So basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Unit sa lahat, 37, basahin po natin. 3, 2, 1. Unit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan niya na sa atin ay umiibig. Okay. So, sa lahat ng mga bagay na ito, mga gutom, hubat, yung mga persecution, yung kapikatian, kahirapan, sa lahat ng mga bagay na ito, ano daw? Higit pa sa mga nagtatagumpay. Higit pa sa nagtatagumpay. More
Yung higit pa, anong sabi? Yung more than conquerors. More than conquerors. Higit pa. Ibig sabihin, sobra ang magtagumpay, sobra. Kayang-kayang magtagumpay. Kayang-kaya. Hindi sapat isang kaya. Kayang-kayang magtagumpay. Ako, sa lahat ng mga ganitong bagay. Okay? Kaya ko na laban sa kanila, kaya ko. Yung kapikatian, persecution, pag-uusig, yung mga hirap sa buhay, gutom, hubat. So kaya kong labanan sila, magtatagumpay ako. Sobra. Parang ibang tao siya dito. Compare sa chapter 7. Yung chapter 7, anong sabi niya? Chapter 7, kahabak-habak tao na ako. Okay. Dito, higit pa sa mga nagtatagumpay. Ito po yung dapat mangyari po sa ating lahat. Sa pamamagitan niya, na sa atin ay umibig. Ito po yung napakahalaga. Hindi sa pamamagitan ng sariling kakayahan. Kung ako lang nag-isa, hindi kaya ganito. Pero sa pamamagitan niya, na sa atin umiibig. Sino po siya? Ang Diyos. Ang Diyos ay, God is for us. Siya ang kakampi ko. Sino ang lalaban sa akin? Isinugo niya yung kanyang anak, si Jesus Cristo. Hindi niya ipinakaid yung kanyang tanging anak. Namatay siya. Nung binuhay siya muli sa mga patay, hindi lamang hanggang dyan lang po yung ginawa ng Diyos. Isinugo pa ng Diyos yung Holy Spirit para sa atin. Para maligtas po tayo, para lumago tayo sa ating pamumuhay Kristiyano. Tumutulong ang Holy Spirit po sa atin, gumagabay. And namamagitan, intercession ay lagi nasa Kanya, intercession para sa atin. So, ano pa kulang? Okay? Ginawa ng Diyos, lahat niyang makaya. Okay? Umibig siya. Isinugo niya yung kanyang tanging anak. And namatay si Kristo. And then isinugo niya Holy Spirit para sa atin bilang katulong, okay? Kakampi. May promise na hanggang sa katapusan ng panahon, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Sabi dito, verse 38, sapagkat ako ay naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alin pa man nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So ito po yung pinaka-highlight. Okay? Walang anuman. So walang anumang nilalang ay makapaghiwalay sa akin sa pag-ibig ng Diyos. Yung pag-ibig ng Diyos, ibig sabihin, pag-ibig ng Diyos ay humahawak sa akin. Okay? Ang pag-ibig ng Diyos ay humahawak sa atin. Kaya kailangan po natin sumunod, abide in the church, and kailangan po natin sumunod sa kanyang gabay. Okay. Awit, chapter 126, Awit, chapter 126, so, verse 6. So, verse 5 and 6, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Yaon nawang
paghasik na luhan ay mag-aani na may sigaw ng kagalakan. Siyang lumalabas na umiiyak na may dalang itatanim ng mga bini at uwi na may sigaw ng kagalakan, dala ang kanyang mga bikis ng inani. So, nagsisikpaghasik. Yung mga naghahasik na luhaan, yung luha. Bakit luha? Okay? So, mahirap. Dahil inuusik siya. Inuusik. Yung paghahasik po, ito yung evangelism. Paghahasik, ito po yung evangelism. Habang nag-evangelize, may kasamang luha. Luha. Ito po yung luha ay sacrifice po natin. Luha at pawis. Mag-aani na may sigaw ng kagalakan. So darating po yung panahon na mag-aani na may sigaw ng kagalakan. Sa paghahasik, luha. Okay? Dahil hirap. Okay? Pero sa pag-aani, luha o sigaw? Sigaw na, sigaw. Sigaw na kagalakan, kagalakan. Verse 6, siyang lumalabas na umiiyak na may dalang itatanim ng mga bini. So uwi na may sigaw ng kagalakan, dala ang kanyang mga bikis ng inani. Okay? Kapag lumabas sa bukid, iyak. Ito pa yung sacrifice. Pero pag uwi, so sigaw ng kagalakan and dadalhin niya maraming mga bunga, bikis. Kaya itong summer retreat season, so magtanim po tayo. Magbihis po tayo. Okay, maghasik po tayo ng maraming bini. Magtanim po tayo ng maraming yung bini. So, may kasamang luha, iyak. Okay. So, sama-sama po tayo sa ating sacrifice. Hindi po yan special na bagay. So, isipin po natin yung sacrifice po ni Jesus. Yung mga apostles, yung mga maunang Kristiyano. Okay. So, ito po yung pagkakataon na sumali po tayo sa mga sacrifice para sa gawain, and then ma-experience sana natin uwi na may sigaw ng kagalakan. So bakit sigaw po sila? Dahil ligtas na po yung mga mahal sa buhay. Ligtas na. Kaya doon po sumisigaw po tayo. So yung Roma chapter 8 po ay napakaganda po yung lesson po dito para sa ating Christian living. Okay? Para paano lumaban po tayo sa ating laman. Okay? Sa pamamagitan ng gabay, tulong ng Holy Spirit. And then, paano po paano po sasama sa yung kaluwalhatian o gantimpala na ibibigay ng Diyos sa atin. Okay? Sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos at sacrifice na natin. Let's pray together. Salamat po, Panginoon, sa itong mensahe na ipinagkaloob niyo po sa amin. Nawa lahat po ng mga nandito ngayon ay magkapagtagumpay sa aming pamumuhay Kristiyano laban sa laman at laban sa mga kapikatian at kahirapan at pag-uusik sa labas sa pamamagitan ng tulong at gabay ng Banal na Espiritu. Itong summer retreat, darating na second batch, kumilos po kayo sa lahat ng mga iniimbitahan po namin upang makasama po sila sa itong summer retreat and maligtas po silang lahat. Pati po yung mga kapatiran dito na nagsisacrifice ng lubos para sa itong gawain, bigyan niyo po sila ng kalakasan sa katawan at kagalakan sa kanilang puso at kaaliwan na gagaling sa inyo. Naniniwala po kami na yung mga naghahasik na may luha at uwi na may sigaw ng kagalakan.
Lahat po ng aming mga gagawin para sa itong gawain ay sa iyo lamang po kami nagtitiwala at umasa. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.